Okay, magandang araw sa inyong lahat, BS Ed Filipino 3-1. Dahil hindi ko natalakay ang bakas ng komersyalismo noong nakarang tagpo dahil wala tayong classroom, so tatalakayin ko na lang ito through recorded discussion para naman maunawaan ninyo ito ng lubusan dahil magkakaroon tayo ng mahabang pasulit sa susunod na linggo at para naman maunawaan ninyo kung ano, saan at bakit nga ba may komersyalismo sa ating bansa. So ngayon ay ating tatalakayin ang bakas ng komersyalismo. So kapag sinabing bakas class, ibig sabihin ito ay ang palatandaan o ebidensya ng impluensya ng komersyalismo sa ating bansa. So yun ang ibig sabihin ng bakas. Ngayon ay ating alamin kung ano nga ba ang komersyalismo. Ang komersyalismo, ito ang produkto ng paglipat ng merkado mula sa produksyon ng mga bagay na sumasagot sa pangangailangan, needs ng mamamayan patungo sa kagustuhan o wants lamang. So, ang komersyalismo class, ito ay makabagong kultura na mabilis ang pagkalat sa buong mundo dala ng globalisasyon. Sa madaling salita, ang globalisasyon ang nagbibigay daan sa komersyalismo. Ito ay ang tumutukoy sa mga produkto na noon ay parte lamang ng pangangailangan natin, ngunit ngayon ay unti-unti nang nagiging bahagi ng kagustuhan natin. Isang halimbawa dito class ay yung telepono. Dati ang telepono ay ginagamit lamang bilang kasangkapan sa komunikasyon at pakikipag-ugnayan through text o tawag. Ngunit ngayon, dahil sa globalisasyon ay marami ng mga high-tech na mga telepono at hindi lamang sa text at tawag magagamit kundi maaari nang maging libangan ng isang tao dahil sa napakaraming mga aplikasyon sa mga telepono na ngayon ay patok na. Kung ating iisipin, lahat ng mga bata ngayon ay may kanya-kanya ng mga telepono dahil ito ay nauuso kahit na hindi pa nila ito kailangan. Pero nagiging parte na ito ng kagustuhan nila dahil sa komersyalismo na dulot ng globalisasyon. So yun yung napapakita ng komersyalismo class. Pangalawang halimbawa, yung damit class. So, ang damit noon ay ito yung Siyempre, damit sa pangunahing pangangailangan upang mapanatili ang kaayusan ng katawan at para sa proteksyon laban sa panahon. Ngunit sa kasalukuyan, ang pagbibili at pagsusuot ng damit ay madalas na naayon sa uso o fashion trends. So, lalong-lalo na kapag aesthetics. So, marami ang bumibili ng mga damit hindi dahil kailangan kundi upang makasabay sa kasikatan ng mga artista, influencers o kaya'y sikat na mga brand. So, ang pananamit ay nagiging paraan ng pagpapahayag ng personalidad at panlipunang katayuan. So, di ba agree ba kayo dito, no? Kung saan mga ordinaryong damit lamang. Ngunit ngayon, napakarami ng mga uso. Kaya naman, naisin natin na bumili. So, pangatlo class na halimbawa, yung pagkain. So, ang pagkain ay isang pangunahing pangangailangan natin para mabuhay. Subalit sa panahon ngayon ay hindi lamang basta yung pagkain na pamakakabusog. So, marami na ang naghahanap ng mga Instagram-worthy na mga pagkain, yung mga magagandas at nais din na sumusubok ng iba't ibang mga pagkain para lang maranasan ang kultura ng ibang bansa. So may mga pagkain na nagiging trend tulad ng milk tea at Korean food na bahagi ng kagustuhan imbes na simpleng pangangailangan lamang. So sa kabuuan class, ang mga produkto o mga halimbawa na aking isinaad ay sumasailamin sa paglipat ng konsumo mula sa basic needs tungo sa lifestyle choices. So from pangangailangan to, nagiging parte na ito ng kagustuhan at ito ay malaki ang epekto ng kulturang popular sa paghubog ng ating kagustuhan dulot ng komersyalismo. Sa naunawaan ba class? Okay. So kasunod ay ang domestikasyon. Ito ay isang proseso kung saan ang isang populasyon ay nabago upang palakasin ang mga katangian na magiging kapaki-pakinabang sa mga tao. Ito ay tumutukoy sa pagbabago ng isang produkto para umangkop sa pangangailangan ng tao o kaya ay kapaki-pakinabang sa mga mamamayan class. Halimbawa, yung telepono. So, noong unang panahon, ang cellphone ay ginagamit lamang sa simpleng pag-text o pagtawag. Ngunit, habang lumilipas ang panahon, ito ay nadomestika o naaangkop sa mga bagong pangangailangan ng mga tao. Sa ngayon, ang mga cellphone ay high-tech na at may
nakayahang magpatakbo ng iba't ibang aplikasyon tulad ng Facebook, TikTok, Instagram at napakarami pang iba. So, ginagamit na rin ito sa online class, mobile banking, food delivering, gaming at content creation at napakarami pang iba. So, at batid ko no na sang-ayon kayo dito. So may mga cellphone na inaangkop sa lifestyle ng mga Pilipino gaya ng may matibay na baterya, mayroong dual SIM, so may mataas na mga camera specs at mga user-friendly na mga features. Kaya naman, naging mas praktikal ito sa pang-araw-araw na buhay. At nagiging libangan na ito ng mga tao. So kaya naman, marami ang bumibili ngayon dahil sa tuloy-tuloy na pag-upgrade o pagpapatibay ng disenyo ng mga cellphone para naman marami ang bibili ng kanilang mga produkto. So yan yung tinatawag nating domestikasyon. So naunawaan? Okay, kasunod ay ang komodifikasyon. Ito ay tumutukoy sa pagturing sa isang bahagay na maaaring maging pagmamay-ari ng iba o maging ito man ay isang karapatan ng kahit na sinuman bilang isang produkto na naipagbili at nagbebenta. Ang commodification class, ito yung proseso kung saan ang isang bagay na dati ay libre o hindi binibili ay nagkakaroon na ng presyo o ibinibenta na sa merkado. Sa madaling salita, no, ito yung pagbabagong anyo ng mga produkto upang maging kalakal o mapagkakakitaan. So dati ang mga ito ay simpleng bahagi lamang ng kalikasan o pamumuhay. Ngunit ngayon ay bahagi na ito ng komersyo. So para lubos yung pangmaunawaan nyo, magbibigay ako ng mga halimbawa. Unang halimbawa dito ay yung tubig. So noon ang tubig ay madaling makuha mula sa balon, bukal o kaya puso at libre lamang no para sa lahat. Ngunit ngayon ito ay nakalagay na sa bote o dumadaan sa mga sistema ng tubig na may bayad. So yung mga nakikita natin sa mall, may mga refillable stations, mga mineral water at kahit premium bottled water na ibinibenta sa tindahan. So ginagawa na nila itong produkto. So, pangalawang halimbawa class, ang nipa na dating karaniwang ginagamit lang sa paggawa ng bubong sa mga bahay, sa bukid at ginagamit rin sa mga dekorasyon. Ngunit ngayon ay ibinibenta na ito bilang produkto sa mga merkado at minsan ay may mas mataas pa na presyo depende sa pagkakagawa. So, yan yung mga halimbawa ng komodifikasyon na kung saan noon ay libre lamang ngunit ngayon ay bahagi na ng komersyalismo o komodifikasyon dito sa ating bansa. So sa madaling salita, ang komodifikasyon ay nagpapakita kung paanong ang mga bagay na dati ay simpleng bahagi lang ng buhay ay nagiging produkto na may halaga. At ito ay dulot ng pag-unlad ng komersyo at kultura ng pagbili. So naunawaan ng bang komodifikasyon class? Okay, kasunod ay ang mass media. So ito ay yung pangmasang media sa wikang Filipino. Ito ay ang media na may kapangyarihang umabot o makarating sa maraming mga tao na tinatawag ding masa o madla. So simula noon at magpahanggang ngayon ay may malaking papel na ang mass media sa pang-araw-araw na buhay natin. So dahil ito ay nagbibigay ng impormasyon na siyang ipapaalam sa madla. So may dalawang bahagi ang mass media class. Ito ay ang radyo at telebisyon. So una ang radyo, ito yung media ng masa o instrumento upang mapalaganap ang mga balita at entertainment. So familiar naman siguro tayo sa radyo class, no? So kadalasang ginagamit sa ating mga nakakatanda para makinig ng iba't ibang mga programa at para na rin makinig ng mga mahalagang impormasyon. Ang pangalawa, ang telebisyon. So ito yung isang sistematikong telekomunikasyon para sa pagpapahayag at pagtanggap ng mga gumagalaw ng mga larawan at tunog sa kalayuan. So, sino pa bang hindi familiar sa television class? So, tanyag na ito, no? So, narito ang mga halimbawa, variety shows, kaya ng It's Showtime. So, ang pinakamatagal ng variety show dito sa ating bansa class, ayon sa aking panaliksik, ay ang Eat Bulaga. So, talk shows, yung mga Tony Talks, ganyan, yung mga telenovela at drama. Yung mga iba't ibang mga drama na nakikita natin sa telebisyon at mga reality shows. Isang halimbawa dito yung Pinoy Big Brother. So, ang teknolohiya ay naging sisidlan ng pagbabago sa pangangailangan ng tao. Ang Pilipinas ay nasa pamunuang Amerikano kaya madaling naipasok sa merkado ang gawang kano.
So ang telebisyon yung pinakasikat na teknolohiya ng Estados Unidos noon at dahil nga sinakop tayo ng mga Amerikano sa loob ng ilang taon class, so sa loob ng 48 taon, so 48 taon, no? So simula noong 1,878 hanggang 1,946. So matagal-tagal iyon, so naimpluwensyahan ang ating bansa sa kanilang teknolohiya at doon na umusbong ang telebisyon sa ating bansa na kung saan ay ordinaryo pa lamang ito. Si Judge Antonio Quirino ang gumawa ng paraan upang gamitin ng isang medium ang telebisyon sa Pilipinas upang gamitin sa pagtakbo ng kanyang kapatid sa pagkapangulo. So sino bang kanyang kapatid, class? So ang ating dating pangulo no na si Elpidio Quirino. So DZAQ-TV Channel 3 ang pinakaunang estasyon noong 1953. So ang kapatid na si Elpidio Quirino ay nabigo sa kanyang planong politikal na maihalal. Ngunit kabaliktaran naman ito sa Austria. Bakit, class? Dahil nabigo ang ating dating pangulo dahil natalo siya sa ating ikapitong pangulo na si dating Pangulong Ramon Magsaysay na sinuportahan ng mga Amerikano at siyang may mas malakas na suporta ng masa noon. So ngunit nabigo man si Elpidio sa larangan ng politika, ay patuloy pa rin ang kanyang impluwensya sa industriya ng ating bansa, lalong-lalo na sa panahon ng kanyang termino bilang Pangulo dahil sa pamamagitan ng kanyang reforma, mga proyekto, mga programang ipinatupad ay nakapag-ambag siya ng malaki sa pag-unlad ng komunikasyon at media at sektor ng lipunan sa ating Pilipinas o sa ating bansa. Kaya, kahit na hindi siya muling nahalal ay nananatili pa rin ang kanyang tatak sa kasaysayan ng ating bansa. So, ang pagkonsumo sa produkto ng mass media, radyo, telebisyon, pahayagan ay nagtatakda ng pagtangkilik at kalakaran ng oras na panahon. So, ipinapaliwanag dito, class, na ang mass media tulad ng mga radyo, telebisyon ay may malaking impluwensya sa pangangailangan at interes ng publiko batay sa uso o kaganapan ng panahon. Kung ano ang laman ng media sa isang particular na panahon ay nakakaapekto sa iniisip, binibili at pinaniniwalaan ng mga tao. So, naunawaan ng ba, class? Okay, ngayon ay dumako naman tayo sa kulturang popular sa panahon ng realismo. So, ang kulturang popular sa panahon ng realismo, ito yung realidad ng tao dahil bahagi na ito ng ating pang-araw-araw na buhay. So, ito ay pagsasabuhay ng mga bagay, imahe, simbolo, pananda, paninda at komoditi sa karanasan ng tao na namulat sa mabilisang sibilisasyon. Makikilama lamang ang produktong kulturang popular kung ito ay naipapalaganap. Kinakailangan ng teknolohiya para maipaabot ito sa mga tao. So, ang teknolohiyang ito ay maaring media print, broadcast, film, computer at iba pa. So, ito ay maaaring kultural na teknolohiya tulad ng edukasyon at sining. So, ito ay ayon kay Tolentino, 2001. So, naniniwala si Tolentino, class, na ang teknolohiya ang nagpapalakas at nagpapaunlad ng kulturang popular. So ngayon ay ating alamin ang komersyo ng Pilipinas. So narito ang mahalagang sangkap sa komersyo ng isang bansa o ng ating bansa. Industriya, infrastruktura, telekomunikasyon at merkado. So kapag sinabi nating industriya, class, ito ay komersyo ng isang bansa dahil ito ay nagpo-produce ng mga kalakal at serbisyo na kailangan sa ekonomiya natin tulad ng mga pamimina, mga agrikultura. So ito ay nag-aambag sa paglago ng ekonomiya at nagbibigay ng trabaho sa mamamayan. Okay, so pangalawa, ang infrastruktura. So ito ay tulad ng mga kalsada, tulay, paliparan at pantalan. So ito ay mahalaga upang mapadali ang paggalaw ng mga kalakal at serbisyo. Kung maayos ang infrastruktura ay nagiging mas mabilis at epektibo ang kalakalan at transportasyon dito sa ating bansa. Kasunod ay ang telekomunikasyon. So ito yung sektor nagpapadali sa komunikasyon at pagkipag-ugnayan sa pagitan ng negosyo at mamimili. So sa pamamagitan ng mabilis at modernong teknolohiya, ang kalakalan ay nagiging mas epektibo at mga impormasyon ay nagiging madaling maibahagi. At ang panghuli, ang merkado. So ito yung lugar kung saan
nagaganap ang kalakalan ng mga produkto at serbisyo. So mahalaga ito dahil dito nagaganap ang palitan ng kalakal at serbisyo at dito rin matutukoy ang pangangailangan ng mga mamimili at mga supply ng mga negosyo. So naunawaan ng ba, class? Okay. So napasimulan sa pagpasok ng mga Amerikano sa panahon ng Commonwealth at Unang Republika. So napasimulan ang pagbabago sa komersyo at industriya sa Pilipinas nang pumasok ang mga Amerikano sa panahon ng Commonwealth at Unang Republika sa pamamahala ni Pangulong Manuel L. Quezon, so ang ating ikalimang Pangulo ng Pilipinas. At dito ipinapatupad ang mga reforma upang mapaunlad ang ekonomiya ng ating bansa kabilang na ang pagpapakilala ng modernong teknolohiya sa agrikultura at industriya ng ating bansa. Binuksan ang mga pamilihan para sa mga produkto ng Pilipinas at pinatibay ang mga patakaran para sa mas malawak na kalakalan. Amerikano ang nagpapalakad at nakinabang sa negosyong pambansang Pilipinas sa panahong ito. Partikular na ang pagbibigay pantay karapatan sa mga Amerikano sa negosyo at kalakalan sa panunungkulan ni dating Pangulong Manuel Rojas. So ang technocracia class, ito ay ginagamit para mapanatili palalo ang sangkalan sa pagpapaigting ng mga interes at kapristo ng mga kapitalista. So ibig sabihin ang technocracia class, ito yung isang uri ng pamamahala kung saan ang mga eksperto o teknikal na tao ay may hawak ng kapangyarihan imbes na ang mga politiko. So ginagamit ito upang mapanatili ang kontrol sa mga interes ng mga kapitalista dahil ang mga technocrats at mga kadalasang nagtataguyod ng mga polisiya na pabor sa malalaking negosyo at industriya. So halimbawa sa mga industriya ng pagmimina at enerhiya, ang mga technocrat na may kaalaman sa ekonomiya at teknolohiya ay maaaring magtagda ng mga polisiya na nagpapadali sa operasyon ng mga kampanya at minsan sa kapinsalan ng mga mamayan o kalikasan upang mapalago ang kita ng mga kapitalista. So yan yung ibig sabihin ng technocracia. So kasunod ang bagong teknolohiya, ito yung dahilan kung kaya't ang pagnanasang lahat sa uso ay makabago at bigla-biglang natutugunan. So ibig sabihin, ang mga bagong teknolohiya class, ito yung nagbibigay daan sa mabilis na pagbabago sa iba't ibang aspeto ng buhay, kabilang na ang kalakalan at industriya. So halimbawa ang pagsikat ng internet at mga digital platform tulad ng mga e-commerce na nagbubukas ng mga bagong pamilihan at pagkakataon para sa mga negosyo na magbinta sa kanilang produkto at sa buong mundo. So ang mga makabagong teknolohiya tulad ng smartphones, mga artificial intelligence at napakarami pang iba ay napapabilis ang produksyon at nagpapababa ng gastos na naging dahilan ng pagnanais ng mga negosyo na makasunod sa mga uso upang mapanatili ang kasikatan ng kanilang kampanya at produkto. At yan lamang class ang ating tinalakay ng nakarang tagpo. So naunawaan ba? So naway naunawaan lang ninyo, no? So dapat na nakinig kayo ha at naway naunawaan ninyo ang paksang bakas ng komersyalismo para sa ating mahabang pasulid next week. At para masuri kung nakapanood ka nga ba ng talakayan na to ay mag-react ka ng kahit anong bulaklak na emoji sa link na ipinasa ko sa GC dahil bibigyan ko ito ng kaikibat na puntos. So until next week lang ito, no? So pag hindi ka nag-react ng bulaklak na emoji, so ibig sabihin ay hindi ka nanood sa aking talakayan, aking recorded discussion. So yun lamang class. So good luck at paalam sa ating lahat.